today's episode, guys, let's just relax and feel the calmness of this place in Siem Reap, Cambodia. And let's discover this unique community na nakatira sa mga floating villages. So all of you haven't subscribed yet, please do subscribe and of course, like and follow us on Instagram and Facebook. Ako po si Mel. Guys, mag-start na tayo. So nakikita nyo ba yung mga kasama ko? Ayan. Puro sila magjojowa and ibang lahi sila. So ako lang mag-isa yung Filipino. So kamusta naman yun? It's either hindi ako magsalita or dumugo yung ilong ko. Yun lang dalawa yung pagpipilian ko. So good luck sa akin, guys. Kaya samahan nyo ako, guys, ha, para kayo yung kakwentuhan ko dito sa tour na to. Kaya na tayo, guys. Ito yung ating van for today. So tara na, guys. Hello. Ayan, puno-puno kami, guys. Marami pala kaming kasabay. So tara na. So dito tayo. Para solo tayo, guys. Ang daming lahi. So ako lang yung nag-iisang Filipino. We're almost there. So naging biyahe natin ay kulang-kulang 1 hour. So dito yung ticket booth pero kasama na siya doon sa may binayaran natin sa package. And then pinahinto lang tayo rito ng 5 minutes kasi daw para kung magsi-CR daw mag-CR na dahil wala daw CR doon sa may floating village or doon sa may bangkang sasakyan natin. So lahat ng sasabihin ko sa inyo, guys, galing lang to sa may tour guide namin. Talaga nakinig ako para may masabi ako sa inyo. So yung nakatira daw doon ay approximately 1,000 families. So later on makikita natin kung paano ba sila doon nabubuhay, ano ba yung ginagawa nila. And parang narinig ko, hindi ako sure ha, parang meron pa tayong gagawing tour na sa mangrove. Hindi ko alam kung ano sasakyan natin, kung papalitan ba ng small boat or meron bang kayak. So, gaya nga sinabi ko, wala talaga akong plano dito. And then, hindi talaga ako nag-research. Let Siem Reap surprise us. Guys, from the very modern city of Singapore and Kuala Lumpur, now we are here at a very unique place in Siem Reap, Cambodia. So, di ba, parang talagang makukulture shock ka kung galing ka from modern papunta rito. Para talagang bumabalik ka talaga sa nakaraan. But look, guys, ang ganda ng experience ngayon pa lang ha. Wala pa akong nararating pero iba talaga yung vibe niya. As in parang nakaka-relax lang and then yun nga, parang bumabalik ka sa nakaraan. Ganun talaga yung feeling. Pwede kayong sumakay sa itaas pero napakainit. So dito tayo sa baba. Alam niyo naman yung mga foreigners, di ba? Mas gusto nila yung ganyan, yung para sa magsa-sunbathing. So dito lang tayo sa loob, guys. Ayan, guys, under na tayo. I'm so excited with this one. So tignan natin kung ano yung mga makikita natin. And guys, tignan nyo naman lang sa likuran ko. So sa mga may hilig sa afam dyan, pasado ba? Health center and then meron daw parang temple and then meron kayong mga bahay na makikita kasi nakalutang lang talaga siya dito sa river and the only way para makapunta sila dito is via boat. So kanina yan makikita nyo sila mga dalang bigas, so lahat talaga ng transportation dito via boat lang lahat. So ganun yung pamumuhay nila dito, guys. Pumasok na tayo talaga sa may pinaka-village nila. And look, guys, nakita nyo naman, diba, ang dami na talagang bahay dito. And lahat daw yan, lahat daw ng bahay dito, meron na silang mga boats. Kasi nga, yun nga yung only transportation going doon sa may mainland.
pati daw yung mga students, pati yung mga nagtatrabaho, meron din talaga silang mga boats at yun yung ginagamit nila. But mostly daw kasi na nakatira dito, ang trabaho talaga pangingisda. Of course, malapit kasi sa may river tsaka sa dagat. Mga magsasaka. So sabi nga ni Kuya, ang number one daw na source ng income ng government nila is agriculture. So nakakaingit no? Nakakalo kami at maya nawawala kami ng balance. So kung ay katulad yan, tingnan mo, napupunta dito sa may right side. So ang gagawin, magtatakbuhan yung mga tao dito sa may right side papunta sa may kaliwa para mabalance and vice versa. So ayan, katuloy, nababalance na. So ayan guys, so di ba nakakabilib? Look! Di ba? Alam niyo kapag sinasabi ko na para tayong bumabalik sa may lumang panahon, I'm not telling that in a bad way. So sinasabi ko siya in a good way kasi di ba parang ang sarap lang nung ganito, parang ang simple lang ng buhay. Hindi pa sila nasisilaw ng technology and then ng mga modern things or gawe. Di ba? Yun yung ibig kong sabihin. So yung sinasabi kong bumabalik tayo sa makaluma, maganda ko siyang na-experience, hindi in a bad way, but in a good way. So look guys, tignan nyo naman. As in, nandito tayo sa community na lahat talaga sila nakatira talaga sa may river. Talagang realization guys. For example, di ba, tayo binabaha lang tayo. As in, parang galit na tayo kahit hanggang tuhod lang yung baha. But look guys, tignan nyo naman to. Parang dito talaga na sila mismo nakatira. So, depende talaga kung paano nyo titignan yung buhay. Diba? So, yun lang yung nakakatawa. And then, ang maganda kasi sa ganito, guys, lahat na makakasalubong nyo na tourist boats, lahat nakangiti, tapos lahat kumakaway. So, parang alam nyo yun, parang masaya lang lahat. And then, iba talaga yung experience na naibibigay niya. Hindi na minsan dahil dun sa may lugar talaga, no? Minsan talaga as in doon talaga sa may experience na talaga mismo. Hindi na mismo yung lugar yung titignan nyo diba? So like that guys, diba? So ayun yung nakakatuwa kapag ka nasa may tourist spots ka talaga Talagang mararamdaman mong ibang-iba talaga. Religion dito sa village na to iba-iba. So nakita nyo, di ba meron dong temple? So for Buddhist yun. Doon naman sa may harapan natin, meron namang Catholic or Christian na simbahan. So pati yung religion dito as in mix na din. So hindi lang yung culture. Bumaba tayo rito sa may parang floating restaurant yata ito. And then ito yata yung sinasabi pala guys, pwede daw kayo rito sumakay sa mga small boat na to para mas maikot nyo yung buong mangrove. So tanungin natin kung magkano. Para kung medyo mura lang naman, edi go tayo. Look guys, I think there are 4 or 5 crocodiles here. And then yung isa, nakita nyo ba guys, nakanganga, parang gutom na gutom. Para makasakay tayo dito, we have to pay $10 for one boat. So kung dalawa kayo, tag $5 lang kayo. Eh since mag-isa lang ako, so paano na? Hindi ko alam kung may makakasabay ako. Sa Thai. Yes. So, yan. Buti namin nakasabay tayo para mas makatipid tayo. Diba? Buti na lang yung tour guide namin mabait. Kapag alam na solo, kaya hanap ka niya ng kasabay. So, yan. Sayang naman kasi yung pagkakataon kung hindi mo pa to experience. So, actually, kahit nga mag-isa lang ako, sa $10, igugo ko na to for 590 pesos. But, syempre, kung mas makakatipid tayo, diba? Mas maganda. Ang worry ko ngayon, guys, baka naman meron ditong crocodiles. Ang ganda rito, napaka-peaceful. Alam mo yun, yung parang lagi ko sa inyo sinasabi, you can reconnect with yourself. So, ayan. Ay, nabangga tayo. So,
clothing stores. So if you wanna buy, pwede din, meron din dito. Pero syempre tayo hindi na tayo bibili kasi we still have Coke here. And then busog naman tayo. Kulang kayo rito kasi pabibilin kayo na kung ano-ano. And then kahit mga, paano ko ba sabihin na hindi English. So kwaderno. Ayun. Pati mga notebooks pabibilin nila kayo kasi meron daw mga estudyante doon kung gusto niyo daw bigyan. Pero hindi naman sila masyadong pushy. Hindi ka naman nila masyadong pipilitin. Basta you said no and thank you. Dito kasi ito yung mga mas small community pa. So ito makikita nyo siya talaga ng malapitan. And almost similar with floating markets in Thailand. But the only difference is doon kasi puro paninda. Dito as in talagang community talaga siya. So yung pagkakain. Alam niyo guys, kung ano yung nakakatuwa. Kasi talagang hindi siya artificial. Di ba meron kasi mga tourist spot na artificial. So kumbaga ginawa lang siya para maging tourist spot. Ito, baliktad. As in natural na dito talaga yung habitats nila. Dito talaga sila nakatira. And then dahil nga siguro, dahil kakaiba siya, kaya siya naging tourist spot. So baliktad yung nangyari. Kaya mas maganda siya. Kasi talagang totoong totoo. Hindi siya dinaya. So look guys, ang daming turista. Oh. Diba? Look! Sa feeling, it's calm and peaceful. So hindi ko alam kung nung before pandemic ganito din ha. Kasi ngayon medyo konti pa yung tourist. So if mas marami noong pandemic, maybe it's the right time talaga to visit Siem Reap and do this experience kasi talagang mas konti pa yung tourist ngayon. Mas maganda nyo siyang ma-experience kasi konti pa yung tao. And then parang halos solo mo yung buong mangrove na to. And then may libre ka dito, bangga-bangga guys. So ayun, so nakita nyo naman diba? Ang finis din ng boses ko. Kasi nga ganun siyang ka-peaceful. Kapag sumigaw ko rito, baka marinig na nila. Guys, nandito na tayo sa may parang floating restaurant. And ayan, nakikita nyo sila umiinom, kumakain. Pero syempre tayo hindi naman tayo umiinom. So, ang last na gagawin natin ay sasakay ulit tayo ng boat and then maghihintay na tayo ng sunset. So, sana maganda yung sunset today para naman mas ma-enjoy natin siya. Sulit ba tong tour na to? Worth it ba siya? So, ang binayad natin dito ay $16 para sa may tour na to. And then, $10 para naman doon sa my small boat. So, may nakahati ako so parang $5 lang. So, yung $5 na binayad natin para makapasok tayo doon sa may mas small community na nakatira sa may floating village. Worth it na rin siya guys, parang kulang-kulang 300 pesos siya. Kasi parang tulong na rin natin yun sa kanila. Lalo na ngayon, nagsisimula pa lang silang bumangon from the pandemic. And then sa $16 naman yung binayad natin sa may buong tour, kasama na lahat ng entrance, and then yung van, okay na din yun, sulit na rin yun guys kasi kakaiba talaga yung experience and maganda nga ngayon kasi mas konti pa yung mga tourist. So alam mo yun, mas mafe-feel mo talaga yung calmness and then mas mafe-feel mo yung So lahat sila umakyat sa taas. So ayoko na makapagsiksikan doon, dito na lang ako kasi ang ganda rin naman ng view dito. And dito, solo ko pa, si kuya lang kasama ko, di ba? So grabe guys, napaka-epic niya talaga. Ang ganda niya talaga guys, iba talaga yung feeling. Sabi ko nga sa inyo more than the place, yung talagang experience na talaga eh. Yung feels, yung vibe, yun na talaga.
hindi ko na to iba-vlog. As in, i-enjoy ko na lang tong sunset na to. Grabe guys, kung nandito talaga kayo, iba talaga yung feels. Paulit-ulit kong sasabihin. And maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin dito sa tour na to. Kasi kahit mag-isa ako, naramdaman ko na nandyan kayo. So sana po magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod